Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Lunes. Mahigit 200 Pinoy mula Middle East ligtas nang nakauwi sa bansa. Unang dumating kahapon, Mayo 3, ang 105 OFWs at kanilang pamilya mula Abu Dhabi sakay ng Etihad Airways Flight EY440 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kabilang dito ang 62 OFWs at 43 dependents. Sumunod namang dumating kaninang umaga ang 100 Pinoy mula Kuwait, kabilang ang 77 OFWs at 3 kaanak. Sakay ng Kuwait Airways sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City. Agad silang sinalubong ng mga kinatawan mula sa Department of Migrant Workers Overseas Workers Welfare Administration, Department of Social Welfare and Development, Department of Health at Manila International Airport Authority Medical Team. Agad din silang binigyan ng financial aid, medical assistance, pansamantalang matutuluyan at transportasyon pauwi sa mga probinsya. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May nakaabang ding reintegration programs sa ilalim ng National Reintegration Network kabilang ang job matching, skills training at livelihood assistance para sa kanilang muling pagsisimula sa bansa. Patuloy ang panawagan sa mga Pilipino sa gitnang silangan na makipag-ugnayan sa embahada at mga opisina ng gobyerno para sa agarang tulong at repatriation kung kinakailangan. PBBM, iniutos ang agarang aksyon sa mga apektado ng Mayon Ashfall. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita, Kim Plagata. Naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa agaran at komprehensibong pagtugon ng pamahalaan sa mga apektado ng ashfall mula sa pag-aalburuto ng Bulkang Mayon sa Albay. Kabilang sa mga inutos ng Pangulo ang agarang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development gaya ng family food packs na may laman na ready-to-eat food, non-food items at emergency cash assistance para sa mga apektadong pamilya. Samantala, patuloy ang clearing operations at pagbibigay ng traffic assistance ng Department of Public Works and Highways upang matiyak na nanatiling bukas at ligtas ang mga pangunahing kalsada. Nagpadala rin ng mga emergency team ang Department of Health upang bantayan ang kalagayan at kalusugan ng mga residente. Namahagi rin ito ng mga protective mask at nagpaalala sa publiko na mag-ingat laban sa epekto ng volcanic ash. Bukod dito, nagpapatuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa paghahatid ng kinakailangang tulong upang masigurong may sapat na suporta ang mga apektadong mamamayan hanggang sa makabangon sila muli sa punsalang dulot ng kalamidad. Nagbubulgar, Kim Plagata. Good news, presyo ng LPG may 2 pisong rollback. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita, Brian Kidzon. Magpapatupad ng 2 piso per kilo na rollback ang Republic Gas Corporation o Regasco simula bukas, May 5. Katumbas ito ng 22 pesos na bawas presyo sa kada 11 kilong tangke. Maglalaro naman sa 1,345 pesos ang presyo ng 11 kilogram na tangke sa Luzon habang nasa 1,450 naman sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Regasco, President Arnal T., bunsod ito ng pagbaba ng presyo ng krudo sa global oil market. Lumambot ang presyo pero hindi po ito bumaba o bumagsak ng napakalaki. Dahil ang hinihintay po ng buong industriya at ng mga negosyante sa buong mundo ay yung pangmatagalang kapayapaan, which is sa ngayon hindi pa po natin nakakamit yan mula doon sa huling balita na ibinibigay ng mga international news. Nagbubulgar, Brian Kidzon. Pakinggan naman natin ngayon ang Boses ng Bayan. Nagtaas sila sabay-sabay. Ang hindi ko maintindihan bakit nagbababa sila, gradually lang. Nagtaas sila ng diesel sabay ng gasolina. Binaba nila, diesel lang ang binababa nila. Unfair yun, di ba? Tsaka hindi naman yata nababawasan yung tax sa ano. Yung gustong matanggal ng tao eh. Ano naman nangyayari sa tax natin eh. Kinukurakot lang eh. Para sa akin po, malaking bagay yun kasi nga, dahil sa sobrang crisis ngayon, maraming napiktuhan.
Una-una yung pamasahe, yan. Yung imbis nakikita yung mga driver natin, napupunta po sa sa gasolina. Nagpapasalamat po ako kasi bumaba ng gas. At malaking tulong po sa amin sa mga negosyo namin. Bea Milian Windorski, kinoronahan bilang bagong Miss Universe Philippines. Katatapos lang ng Miss Universe Philippines na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay nitong May 2. At nasungkit nga ng 23 years old at tubong La Union na si Bea Milian Windorski ang titulo bilang Miss Universe Philippines. Ayon kay Bea Milian Windorski, pangalawa na niya itong national pageant at una na nga niyang nasalihan ang Miss Earth noong 2024. Sa panayam sa kanya, pinasalamatan niya ang Miss Universe Philippines Organization for believing in her, kahit hindi pa nagsisink sa kanya ang kanyang pagkapanalo. Pero kahit overwhelmed, sinabi niyang handa naman siya nagampanan ng kanyang advokasya at mga charitable work. Dagdag pa niya, ang maging representative ng Pilipinas ay may mas malalim na kahulugan para sa kanya. I-represent ni Bea Milian Windorski ang Pilipinas sa global stage later this year sa Puerto Rico. Blockbuster Day 1 concert ni Wilbert Ross, may pahabol na Day 2. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Mabel Beron. Ang written by ang kauna-unahang major solo concert ng Filipino singer-songwriter at dancer na si Wilbert Ross. Kaya naman, hindi niya napigilang maging emosyonal nang malamang parehong sold out ang dalawang show. Ay, gusto ko ng video yung sarili. Kasi na-sold out yung concert ko ng 15 minutes. Inamin din niyang napaluha siya habang kausap ang kanyang pamilya. Mula sa pagiging miyembro ng isang dance group hanggang sa pagiging ganap na multimedia performer, unti-unti niyang binuo ang kanyang pangalan sa industriya. Ibinahagi rin ni Wilbert na personal siyang binati ni Unkabogawa Star Vice Ganda at sinabing ang tagumpay na ito ay bunga ng kanyang hindi pagsuko sa mga pangarap. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Dalawang kabataang triathletes ang nanguna sa ginanap na 2026 NTT AST Subic Bay International Triathlon. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Rica Martin. Namayagpag ang dalawang triathletes na sina Diego Jose de Mayuga at Lauren Litan sa Under 15 Division ng 2026 NTT AST Subic Bay International Triathlon na ginanap nitong linggo, May 3. Nakuha ni Di Mayuga ang kampyonato sa Boys Super Sprint Race matapos magtala ng oras na 35 minutes at 59 seconds. Pumangalawa ang kanyang kakamping si Pio Mishil Gabriel, habang pumangatlo si Cebuano Joseph Ian Caluste ng B Tritons. Sa Girls Division, nanguna naman si Tan sa oras na 38 minutes at 25 seconds. Pumangalawa naman ang nakababatang kapatid ni Diego na si Naomi Rosali Di Mayuga, habang pumangatlo ang Filipino-French na si Alaina Buffon. Muling ipinakita ni Di Mayuga, Gabriel at Caluste ang kanilang magandang performance mula sa National Age Group Triathlon na ginanap noong Pebrero. Si Di Mayuga, nakasalukuyang miyembro na rin ng national team mula noong Enero, ay sasabak sa Asian Youth Championships sa Zhou, China sa Hunyo 13 at 14 ngayong taon. Patuloy namang ipinamalas ng mga batang atleta ang kanilang husay sa Super Tri-Kids categories, habang kinilala rin ang iba pang kampyon sa iba't ibang age group divisions ng torneo na inorganisa ng Triathlon Philippines, katuwang ang Philippine Sports Commission at Subic Bay Metropolitan Authority. Nagbubulgar, Rica Martin. Eto na nga yung sinasabing magandang balita dahil yung patuloy na pagbaba ng presyo ng petrolyo. Oo, yun nga, no? At saka ito nga, yung sinasabi nilang pagtigil ng giyera sa Sa Middle bayan. East. So, di ba, yun ang pinakamagandang balita sa atin ngayon. Kasi alam mo, Feli, may 2-month rule kasi. Yung US na after 2 months, ititigil yung gera. Pero, okay.
wala pa naman na pag-uusapan Oo. kung talagang bang itutuloy ito ng dalawang bansa. Oo. Doon na At saka magkakaalaman. meron yan approval from the government ng US. Mm-mm. Kasi nga 'di ba, Tiyak syempre yan. meron siyang 2 months na rule na after ng giyera mahinto muna sila at titingnan kung ano yung ikalalabasan nito, 'di ba? Oo, sana nga talaga ito na 'yon, no? Dito na 'yon magtatapos. Oo, sana magkaroon ng continuous na pagbaba ng mga presyo at tingnan natin kung anong mangyayari, 'di ba? Pero sana tuloy-tuloy na lang 'yan. Yeah, at dahil dyan, ikaw kamusta naman ang iyong paglalakbay? Naglakbay ka bang itong Yes, weekend oo. dahil sa pagbaba ng presyo ng Oo. petrolyo? Oo nga, meron pa Oo. akong 20% discount. Ay, maganda Oo. yan. So Oo, yun, nag-enjoy ako. So sa mga Kaya pala sa mga taga Pangasinan, happy tayo dyan. Happy Pistay Dagat. Uy. Yun ang pinuntahan ko. Tuwing Mayo. Yes, Yeah, papers. tuwing Mayo yan. Ayan. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Pelinang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.